morning sa inyong lahat. Good morning po. Tingnan nyo sa kanan at sa kaliwa nyo. Pakibati, pakingitian. Sabihin ng Diyos. Amen. Ito po ang unang linggo, unang Sunday ng April. Tama po ba? Amen. Unang Sunday ng April. At alam naman natin po, ito daw po, nandito daw po sa month na to, ang pinakamahal na araw. Walang kung magkano ang presyo ng araw na yan. Dahil pinakamahal. Ayan. Ang topic po natin sa buwan to ay yung pa rin po about mission. But to be specific po, God's heartbeat is for mission. Ayan. Ang sa Tagalog, tinitibok ng puso ng Diyos ay mission. Lalo, tumitibok pa ang mga puso nyo? Ayan. Importante po yung pagtibok ng puso. Ayan. Meron pong picture kayo nakikita dyan. Pwede mo bang gayahin natin yan? Heart, heart? Yes. May microphone ako eh. Hindi ko alam kung paano gawin. Ayan. Heart, heart. Ganda po, no? At ang sabi dyan sa picture, my heart belongs to Jesus. Oh, my heart belongs to Jesus. Tapos doon sa pangalawang picture, pangalawang slide, yan, nakikita mo natin. Pakigaya mo naman ninyo yan. Ganyan ba yan? Yan, heart yan, ano? Yung una, nakaharap sa'yo yung una. Pero itong pangalawa, pang para sa iba. Iharap nga nyo sa iba yung heart na yan. Ayan. Okay ba? Pero yung sa atin, walang cross na may cross dapat. At dyan po, pag-uusapan natin yung laman ng heart na yan, si Jesus. Ano ba kayo? Amen. So yung po, topic natin kay Maga, napakaganda po nitong kamay na to na nakaganyan, kabahagi sa loob ay may Kristo. At itong nasa ilalim ay siguro po ito, hindi man ito dinurado. Trigo. Opo, yan po ang pagkain ng karamihan sa mga nambandang Amerika at sa Europe, itong trigo na to. Ayan. So ngayong umaga po, ibabase natin ng ating preaching ang mensahe ng Panginoong Diyos sa 1 John chapter 4, verse 14 hanggang 16. Nandiyan ba kayo lahat? Alright? Sige po. Pwede nyo ba tayong lahat ay tumayo at basahin natin ang ating teksto? Okay? Ito po ang salita ng Diyos na ibinigay ng Panginoon kay Apostle John sa chapter 4, 14 hanggang 16. Basahin po natin sabay-sabay. Nakita at pinatutuhanan namin na sinuho ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. Ang sino man kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa Kanya at siya naman ay nasa Diyos. Kaya nakikilala na natin at pinaniniwalaan ang pag-ibig ng Diyos. Huwag tayong pumikit at manalangin. Aming Diyos, aming Ama, itong mensahe na ito, itong versikulong mga verses na ito, galing ito sa puso mo, inilalagay mo sa mga mensahero ninyo, sa puso nila, upang Panginoong Diyos, ibahagi ninyo ito at ilipat sa puso ng mga nakikinig. Kaya nga po, pangunahan mo
buksan mo ang aming mga spiritual eyes, aming spiritual ears, na maintindihan naming lubos ang iyong mensahe. Dahil ito, Panginoon, ay napaka-importante. Kaya ngayong umaga, andito kayo sa aming gitna. Gagabayan mo kami, pangungunahan mo kami, at i-bless mo kami. Itong aming panalangin, in Jesus' name, say, Amen. Opo na po tayo na. Ayan. So, ang ating topic po ay ang tinitibok ng puso ng Diyos ay bisyon. Ayan. So, topic natin ngayon pa rin po, buwan na ito, maririnig natin mga mensahe tungkol yan. At ang sabi nga po ni Apostle John, narinig niya ito mula sa Panginoon, ang sabi niya, nakita at pinatotohanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sangkatauhan o ng mundo. Ang sino mang kumikilala, yan, Tagalog no, na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa Kanya, at siya naman ay nasa Diyos. Kaya, sabi ni Apostol Juan, nakikilala na natin at pinaniniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah, napakaganda nito. Ang ating introduction, paano po ang kaibahan, ano po ba ang kaibahan ng Diyos sa Bible natin at sa Diyos diusan ng sanlibutan? Ano po ang kaibahan ng Diyos natin na nasa Biblia at Diyos ng sanlibutan? Ang Diyos po na nasa Bible, siya ay hindi patay. Ang Diyos na nasa Bible ay buhay. Amen po. Palampakan natin ang Panginoon. Siya ay buhay, humihinga, at gumagawa, kumikilos. Kanino? Sa buhay ng maraming tao. Mula noon hanggang ngayon. Kahit ngayon, ramdam natin ang presensya ng Panginoong Diyos na siya'y buhay sa gitna natin. Say Amen. Amen. Buhay na buhay. Tingnan mo lang ang mukha ng iyong katabi, buhay ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. So, kung buhay ang Diyos, dahil humihinga siya at gumagawa, so therefore, mayroon siyang heartbeat. Sa Tagalog, yung heartbeat ay tumitibok. Yung puso niya tumitibok. Ang tanong, para saan tumitibok ang puso ng Diyos? Siya po ay para magbigay at hindi para siya bigyan. Ang Diyos ng mundo na sinasamba ng mundo, binibigyan. Di po ba? Inaalayan. Pero dito po, ang Diyos natin na buhay na nasa Biblia, na kilala ni Apostol Juan, na kilala natin, ay Diyos, ano po, na nagbibigay, hindi binibigyan. Diyos na binibigyan tayo, ano po, o inaalay na kanyang buhay, hindi siyang inaalayan. Grabe no? Kasi po, ang base ng sinabi ko yun ay nasa John 3:16 na sabi po, for God so loved the world that He gave His one and only Son. So para saan po ang pagtibok ng puso ng Diyos? Para ialay ang kanyang bugtong na anak. Para ibigay. Yan ang tanda na ang Diyos ay buhay, nagbibigay. Ang patay, walang capability na magbigay. Patay na po yun eh. Hindi po pwede magbigay. Pero kapag ang Diyos natin ay buhay, siya ay nagbibigay. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos ngayong araw. Kaya ang tanong, para kanino siya nabubuhay? Magandang tanong to.
Para po kanino ang pagtibok ng puso niya? Ang sagot po, para sa lahat na kumikilala sa anak. Yun sabi sa text natin kanina. Kanino po tumitibok po ang puso ng Diyos? Kanino po siya para mabuhay? Para sa lahat ng kumikilala sa anak ng Diyos. Sino po yung only Son of God? Si Jesus. Sa kanila siya ay buhay. Doon sa mga kumikilala, ang Diyos ay buhay. At siya ay may heartbeat. May heartbeat. Tumitibok ang puso niya para sa atin ng mga kumikilala sa Kanya. Now, our verses here will reveal tatlong area kung saan siya ang puso niya tumitibok. 3 areas. Number 1, ang heartbeat ng Diyos ay nasa puso ng mga taong kumikilala sa Kanya. In verse 15. Ano po sabi sa verse 15? Ang sino mang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos. Sabi pa po, ang Diyos ay nasa Kanya. Do you hear me? Amen. Ang sino mang kumikilala sa Diyos, no po, o kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa Kanya. Tapos, ang sabi pa po ng verse, at siya naman, nasa Diyos. Hindi po ba ibig sabihin niyan ay kapag ang Diyos ay nasa Kanya, ibig lamang sabihin, ang Diyos, ang puso niya, ang pagtibok ng puso niya ay nasa kumikilala. So, ano pong ibig sabihin nito? Andoon sa buhay ng mga kumikilala kay Jesus ang heartbeat ng Diyos. Bakit? Dahil kinikilala nila si Jesus na only Son of God. Kaya tayo po'y maswerte. Can you say amen? Amen. At tanong, bakit at paano po na nasa kanila ang heartbeat of God? Doon lalo na sa mga kumikilala kay Jesus. Ang sabi po ni Pablo, itong deklarasyon ni Paul, ni Apostle Paul, sabi niya sa Galatians 2:20, sabi niya, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Tapos sinabi pa niya, ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Yan ang sabi ni Paul sa Galatians 2:20. So wikang English, sabi niya, I've been crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. In the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Isa po yan sa paborito kong versikulo sa Bible na mayroong deklarasyon ng tamang buhay ang dapat magkaroon tayo. So ang deklarasyon ito ni Pablo, patutuo na ito ni Pablo. Una, patay na siya sa dati niyang buhay. Patay na siya sa dati niyang buhay. Yung lumang buhay, patay na sa kanya. Dapat pong nalinaw sa atin yan. At yung ngayon na buhay, na mula sa Panginoon, sabi niya, ay kinabubuhay niya na para kanino? Sa Panginoon. Ibig sabihin, ang tumitibok na puso na mayroon si Pablo ay puso na bigay nino ni Kristo. Ang buhay na kinabubuhay niya, ang puso na mayroon siya ay bago. Saan galing yung puso yun? Kay Jesus, kay Jesus. At ano nangyayari pag nasa buhay niya, puso niya si Jesus? Yun ang kanyang ipapabuhay. At diba mga anak ng Diyos? Amen. Yun ang pamumuhay niya, yung bagong puso na galing sa Diyos. Hallelujah. Ako po ay
nag-aral sa seminaryo, nung kami po ay may chapel service, alam po ninyo kanta na pinakakanta sa amin, yung He Lives, kakantahin ko. I serve a risen Savior, is in the world today. I know that He is living wherever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice and cheer. And just the time I need Him is always there. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me now, how I know He lives. Ito ang sagot. He lives within my heart. Palakpakan natin ang Panginoon. Paano po alam natin na siya ay buhay? Saan siya nakatira? Sa puso. Sa buhay natin. And I know, I believe, yung mga tumanggap na sa Panginoon, yan po ang nangyari. Saan nakatira? Sa puso. Sino? Si Jesus. Sabi ni Pablo, siya na ang nabubuhay para sa atin. Nawa, ganun ang deklarasyon natin. Ngayong mahal na araw, anong date yung mahal na araw? April 18. Ay mayroon tayong 7 last words. Na po, di ba? 7 last words. At yung linggo ng pagkabuhay, lagi nating naririnig, He lives, di ba? Resurrection Sunday. Ito po yung mensahe. Pinapaalaala sa atin ng Diyos na si Jesus ay nabuhay. At yung kanyang pagkabuhay, saan siya gustong tumira? Saan siya gustong tumigil? Sa barangay hall ba? Sa clubhouse ba? Sa puso. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon ngayong umaga. Sa puso natin i-welcome at mamuhay itong bagong buhay na bigay ng Diyos sa atin, sabi ni Pablo. So, number 1 po, ang heartbeat ng Diyos ay nasa puso ng mga taong kumikilala sa Diyos. Number 2, ang heartbeat ng Diyos ay nasa Kanyang bigay na sakripisyo. Nasa Kanyang bigay na sakripisyo. Nung mahal na araw, ang ating mga minamahal na asawa, pag Valentine's, may bulaklak. Pag birthday, may bulaklak, tsokolate. Di ba? Hindi masyadong importante yung regalo. Ang importante, anong mensahe ng regalo. Andan ba kayo? Amen. Ang Diyos, ang mensahe ng regalo niya sa tao ay L-O-V-E. Ano po yun? Love. At also, sa love niya, nandun ang heartbeat ng Diyos. Sa love, na nais niyang irigalo sa atin, ay nandun yung sakripisyo, nandun yung heartbeat. Kaya nga sabi ni Apostol Juan, narita at pinatutuhanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. Yung salitang i-highlight natin na salita ay yung salitang isinugo or ibinigay. Di po ba? Kanino sinugo at ibinigay? Sa mundo. Upang maging tagapagligtas. Bakit ko pinadala, isinugo at ibinigay ang regalo ng Diyos? Dahil yung regalo niyon ay magiging solusyon sa problema ng mundo na kaligtasan. Sabi nga sa Biblia, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas.
At yung pangalang Jesus ang ibinigay sa kaligtasan. Ano po? Ng mundo ng sangkatauhan. Welcome po sa ating mga kapatid dyan, Brad Mark and si Juliet. Welcome sa gawain ng Panginoon. We're on point number 2 today sa ating mensahe ng Diyos sa atin about the heartbeat of God. Number 2, ang heartbeat of God ay nasa kanyang sakripisyo na bigay sa atin. I would like to repeat this. Kapag nagbigay ka ng regalo sa asawa mo pag may birthday or Valentine's Day or anniversary, very easy to give gifts to them. Pero ang importante, ano ang nasa likod ng regalo? Dapat may importante at higit sa lahat, may kasamang nilaw. Diyo ba? Nandiyo ba kayo? Ganun din ang Diyos. Nung binigay ng Diyos ang kanyang regalo sa humanity, sa mundo, ano ang kalakip doon sa regalo? Pagmamahal sa ating lahat. At ang pagmamahal na yon ay sakripisyo ng Diyos. Bakit? Dito po si Apostle John, sabi niya, pinatutuhanan niya. Bakit? Dahil noong si Jesus ay bautismuhan, ano po? Doon sa Ilog Jordan, ang boses galing sa Ama, nagpakita yung dove at nandoon sa Ilog Jordan ang anak. Very evident po ang makikita nating kabuuan ng pagka-Diyos present nung nandun si Jesus bautismuhan sa Ilog Jordan. At yan po ang picture. Pakita mo sa isang picture. Ano pong picture na nandyan? In Matthew chapter 3, verse 17. And a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Sa Tagalog, ito itong pinabautismuhan sa Ilog Jordan ni John the Baptist. Boses galing sa Ama. At ang sabi kay Kristo na anak na pinabautismuhan, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sino tinutukoy na lubos ang kinalulugdan? Si Jesus. Na pinabautismuhan din, ang sabi ng writer ng John, ang Matthew, may isang kalapati na nakita that represents the Holy Spirit na sinisilyuhan ang misyon ni Jesus na gagampanan dito sa lupa. Don't you know, nung si Christ ay nagmi-misyon sa mundo, He was fully human. When He was doing His missions, siya po ay nasa katawang totoong tao. Kung tao siya, may heartbeat na mayroon ang Jesus na pinadala ng Ama. Kaninong heartbeat po ang meron nung siya nakikipagsalamuha sa kanyang human family? Si Mary, mga kapatid niya, si Joseph. Anong heartbeat? Dahil mahirap lang sila noon, ang luwagi ang kanyang tatay. Ano sa ibang salita ang luwagi? Karpintero, tatay ni si Jose, tatay ni Jesus sa laman. Si Mary ay ordinaryong ina na maraming anak. Anong ipinakitang heartbeat puso ni Jesus? Kahit na nung siya ay umidad ng 30 years old, He was doing His ministry full time. Kasi 30 na po, mature na si Jesus. So nagbuo siya ng mga disipulo niya, ng 12 na iba't ibang ugali. Ano pong heart meron si Jesus when He was with His disciples? Anong heart meron siya when He was doing His missions in life with His family na mahirap? Sa disciple niya. And most of all, heartbeat meron siya. Heart meron siya nung siya ay nandun sa kapako sa krus sa Kalbaryo. Ang sagot po, ang mayroon
Si Jesus during those time ay heart of the Father. Puso na meron siya, puso ng Ama na may misyon sa mundo. Ito ba ipinamuhay ni Jesus? Yes. Kaya nga nung siya'y nasa final, bago sa ipako sa krus, nasa final litin ng kanyang misyon at siya ay nakaluhod doon sa nagpipray before his crucifixion. He was praying. Ang kanyang pawis ay parang pawis na kasi lalaki ng buto ng mais. May dugo. At ang sabi ng prayer niya, Father, let this cup pass on me. Nakita ni Jesus yung suffering na kanyang dadalasin sa krus. Doon sa kaupan na yun. At ang sabi niya, hindi niya kaya. Halos in his human form being nung panahon yun. Hirap na hirap si Jesus. Yung kanyang human being naglalaban kaysa sa divine being na meron siya. Pero ang sabi niya pa rin, Father, yet not I. Sabi niya, not my will, but yours be done. Palagpakan natin ang Panginoon. Why? Bakit? Yun ang sabi ni Jesus. Dahil gusto niya ipamuhay ang puso ng meron siya. Ang puso ng Ama, may misyon. Tubusin, sagipin ang mundo sa katauhan. Bigyan ng kaligtasan at pag-asa ang sanlibutan. I hope you capture that. The heartbeat of God is in the heart of Jesus. When He was suffering, nakita natin sa last 7 sayings niya, walang condemnation, kundi puro kapakanan ng sanlibutan ng tao. Kapakanan mo, kapakanan ko. Binitbit niya hanggang sa krus sa Kalbaryo. Ngayong buwan ng April, nawa makundik tayo sakripisyo ng Diyos para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang Panginoon. So the heartbeat of God na nasa puso, nakikita ng mga tao kung may kilala sa Diyos. Number 2, ang heartbeat ng Diyos ay nasa kanyang bigay na sakripisyo. Number 3, kung saan area makikita ang heartbeat of God. Yung final area in our verse that declares God's heartbeat is in the Son, in His Son Himself. In verse 16, God gave His Son to the cross to be the Savior of the world. At ang nagpapatibok ng puso, alam niyo ba, nagpapatibok ng puso ng Diyos Ama, ay yung kanyang nag-iisang anak. You can just understand, mag-asawa ay isa lang anak. Yung dalawang mag-asawa nagtatrabaho, gumagawa ng paraan para bigyan ng magandang buhay yung isang anak. So ang nagpapatibok dito sa puso ng Diyos Ama ay ang kanilang kaisa-isang anak, si Jesus. So ang nagpapatibok ng puso ng Diyos Ama ay si Jesus mismo. The only Son. Sa Bible, the only begotten Son of God. Why is always being mentioned begotten? Why is always mentioned nag-iisa? Because yung po nagpapatibok sa puso ng Diyos. Na mahal niya. Nagsabi niya, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Now, the Father, we all know,
loves the Son. Pero mas may higit pang love ang Ama. Sino po yun? Tayo. Bakit? Dahil nakaya niyang bitawan ang nagpapatibok ng puso niya. Sino yun? Si Jesus. Kaya niyang ibigay. Isaalang-alang ang kanyang nag-iisang anak. At yung po, ang napaka-importante na maintindihan natin, yung kung sangkatauhan, sasakripisyo yung isa para sa sangkatauhan. Yun ang misyon ng Diyos. Mga kapatid, kung may misyon ng Diyos, na i-save ang mundo, ang kaligtasan ng mundo doon sa nakaraan, di sa kasalukuyan, at doon sa hinaharap, yung mga hindi pa ipinapanganak, meron ng solusyon ng problema nilang kasalanan, doon sa gagawin na sakripisyo ginawa ni Jesus. Yung po ay sako ng love ng God na minimisyonan ng Ama na nag-cooperate ang anak. Matindi ang cooperation ni Jesus sa misyon ng tatay niya to save the world. Pero ang tanong, gayon na lamang, sabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang. For God so loved the world. Yung word na so, that is yung bigat, yung importansya. Gayon na lang. For God so loved, yung intensity of what kind of love is doon sa salitang so, love. Gayon na lamang. In all the versions of the Bible that we have, hindi pwede tanggalin yun. Why? Because yung intensity ng love ni God ang binibigang emphasize dito, ini-emphasize dito ng mabuti. Because yun yung heartbeat of God. Because yun yung pinakamabigat na word na para sabihin sa katauhan na kayo inalaya ng Diyos ng super great na love. Kaya sinabi niya sa John 3:16, for God so loved the world. So God is giving us His heart. His only Son, Jesus. The heartbeat of God is Jesus. So, alam mo ba na si Jesus ang titibok dyan sa puso mo? Ito po kasi ang misyon ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo. Kaya sabi sa verse 16, the Apostle John in 1 John chapter 4, kaya nakilala na natin. Sabi niya, kaya nakilala na natin. Sino yung natin? Kasama niya, Apostle John, ang mga mananampalataya. Kasama niya tayo na sinasabi dito ni Apostle John, kaya kilala na natin. Sino yung natin? Yung mga tumanggap ng regalo at kaloob at sakripisyo ng Diyos para maligtas tayo. Kaya sabi niya, kaya nakilala na natin. Sumunod na salita, pinaniniwalaan. Ang anong pinaniniwalaan? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Palakpan na po natin ang Panginoon Diyos ng mga. In my conclusion, ngayong umaga, our verses reveals His heartbeat. So mga verses na ito nire-reveal ang heartbeat ng Diyos in 3 distinctive area. Una nga po, heartbeat of God, nasa puso ng mga taong kumikilala sa Diyos. Ang heartbeat ng Diyos ay kasama sa kanyang bigay na regalo o sakripisyo. Walang iba kundi si Jesus. Nandun sa regalo ngayon, tumitikok ang love ni God para sa atin. Finally, last area ay yung dineclare ng Diyos, ang heartbeat ng Diyos
ay nasa kanyang anak mismo. In His only Son Himself, si Jesus. Alam ba ninyo, nung siya nakapako sa krus, how many hours siya nakapako sa krus? How many hours siya nakapako? 6 hours. 6 na oras ang nakapako si Jesus sa krus. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. From 9 o'clock in the morning until 3 o'clock in the afternoon. In the Bible, hindi ginagamit po yung Roman time, Roman calendar. Ang ginagamit po ay Jewish calendar. Yung time na in the 3rd hour, they crucified Him. And then, on the 6th hour, He died. He said, Father, into Thy hands I commend my spirit. So, 3 o'clock ng panahon natin ngayon, 3 o'clock ng hapon yun. But don't you know, that mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12, bumanggit si Jesus ng napakadaming sayings, last sayings niya. Nandun yung salita, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Tapos sinabi niya, ang marami at pang-5 sayings. Yung salitang, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Don't you know, from 12 o'clock noon time, bago niya banggitin itong pang-5 saying, bago niya umpisahan sambitin ito, from 12 noon until 3 o'clock in the afternoon, there was darkness. Tumilim. Are you there? Amen. Tumilim. Nakiramay, sabi ng iba, nakiramay sa manlilikha ang nilikha. Nakiramay, ba't na tumilim? Nakiramay ang nilikha sa lumikha. Do you understand that? Pero alam niyo po, hindi lang po yun ang ibig sabihin ng pagdilim. This is a universal darkness. Na dumilim. Hindi lang sa Israel, madilim. Kung sa buong mundo, dumilim. Alam niyo po bakit ang pinaka-importante point why there was darkness all over the land? Dahil tumigil ang pagtibok ng puso ng Diyos. Tumigil. Bakit pa yung pastor tumigil ang pagtibok ng puso ng Diyos? Nung makita ng Diyos, that time, yung kasalanan ng buong mundo nakapatong sa only Son, sa kanyang anak na minamahal. Nakapatong ang kasalanan ng buong mundo. Sa kanyang nakapatong? Kay Jesus. Don't you know na hindi kayang tingnan ng Ama ang anak? Hindi kaya. Yung kanyang sinisinta at nag-iisang anak, hindi na niya kayang tingnan. At nadurog ang puso niya. Nawala ang heartbeat pansamantala ng puso ng Ama. Alam niyo, sinigaw ni Jesus, you read this word. Ang sabi niya, Eli, Eli, sabachthani. Ano ibig sabihin nun? In Matthew 27:46, Eli, Eli, lama sabachthani. This is to say, my God, why hast thou forsaken me? Tumalikot ang tatay sa anak. Bakit? Yung puso niya, yung tibok, puso na nagpapatibok sa kanyang puso din, na nandun sa puso din ng kanyang anak, naputol. Because of what?
because of sin. Kaninong sin? Sa iyo. Sa akin. Nais ko ng Diyos yung sakripisyo niyang ginawa para sa mundo na ibigay si Kristo. Nais ng Diyos na ito'y tanggapin natin lahat ng gabi ng tao. Itong puso ng Diyos na ito na pumitibok na punong-puno ng pagmamahal. Dahil gustong-gusto ng Diyos na mapasa atin lahat itong heart of God. Pero ang tanong, kaya po ba natin patibukin ang puso ng Diyos sa buhay ng marami? Kaya po ba natin patibukin ang puso ng Diyos sa marami pa na hindi nakakilala sa Kanya? Handa ba tayong mag-mission para sa Kanya? Let me cite you an example. Kami mag-asawa. We've been in the ministry for quite some time. 1980, we started a church in Tanagan, San Andres, Romblon. 1984, remember that. Ngayong May, in-invite kami mag-speak sa anniversary ng church na ito sa Tablas, San Andres, Romblon. 45 years anniversary. Ang nag-start po niyan ang inyong lingkod. Pakita na po sa yung picture ng simbahan na ka-black and white pa. Can you see that? 1980. Ang mga nandiyan sa picture na yan, mga kapatid, yung mga young people, maliliit na bata, tinutuwa pa ng kanta ng alive, alive, alive forevermore. Ang ngayon, magaganda na ang buhay. Ibinahagi ko sa kanilang tibok ng puso ng Diyos. Yung heart of God, I shared with these kids, and now they're doing okay. Ang iba sa kanila professional, ang iba sa kanila seaman, malalaki ng bahay sa sobrang load. Ngayong Mayo, first week of May, we will go there with my wife. And they have their own car, na sasalubong sa amin. Pinagagamit ang lahat, pati ang buong bahay. Just to please us. Why they're doing it to us? Because we shared the heart of God to them before, 45 years ago. Ang mga nanay ko na umampun sa akin, ako'y binata pa. Inampun po ako, binata pa. Pinabigyan naman ng kwarto, dito ka pastor, matulog, dito ka pastor, mag-aral. You know what? Ang iba sa kanila namatay sila. Walang takot kay kamatayan, masayang sinalubong sa Jesus. Palagpakan natin ang Panginoon. Ito po yung pictures. Next picture says, diyan kami ni Mrs. tumira. Binigay ng isang mayaman sa lugar na yun, sa community na yun. Diyan kami ni Mrs. tumira after na may makasal. 1 year akong nagpastor ng binata. After 1 year, si Mrs. dumating galing Saudi, kami nagpakasal. Diyan kami tumira. 3 beses si Mrs. pinadala ng working visa mula sa Saudi sa kanyang amo para bumalik doon. Kunin niyo yung visa sa Maynila, expired 3 times. Kasi gusto ni Lord may kasama ako sa pagsishare ng heart of God sa mga taga-community ng Tanagan, Romblon. Nowadays, they are so vibrant na nagsiserve pa rin kay Lord. Balik tayo, sister, doon sa 1990. After 1990 with church, again, we started a church in Calpan, Oriental, Mindoro. Hanggang ngayon, nandun po yung simbahan. Nagtatsaga pa rin sila na ibahagi ang heart of God sa mga tao. Para yung heart of God na tatanggapin ng tao, titibok din po ito ng misyon. Yung binasa na heart sa kanila, dapat yung heart na tinanggap ng mga tao, someday will have a heartbeat for mission. Kasi yan ang gusto ng Diyos. And from 2000 to 2005,
Nag-work kami sa orphanage sila. Nag-alaga kami ng mga bata na walang hope, walang pag-asa. Sila ay mga orphan na walang magulang. Yung tatlong magkapatid, inampon sa Montana. That's why in 2018, God brought me to Montana. I visited this orphan sa inalagaan namin mag-asawa ng 4 na taon. Ang pinasal nila ako sa National Park of America na hindi po pinapanaginip na marating. Why? Because tinaniman namin ng ng puso ng Diyos ang kanilang mga puso. Palakpakan natin ang Panginoon. After ng ampunan, 2006 until now, 2025, the Lord brought us this ministry para sa Thompson na i-equip ang mga alagad ng Panginoon, ang mga pastor, paano mag-share ng word properly and effectively. Para gumawa ng sermon na hindi kinukopya sa internet, mensahe na mula sa puso ng Diyos, sa puso ng kanyang mensahero. Ang testimony ay naranasan, hindi kinukopya ng testimony. So from here, 2006, hanggang 2025, we're doing this ministry. Kaya kung minsan wala kami dito sa inyo, kami nandun sa ibang lugar, nagmimisyon. Now, 2025, the Lord brought us here with you sa KOTC. Nawa, magtulungan tayo, magdala ng maraming kaluluwa kay Kristo. Dali ng puso ng Diyos sa puso ng mga tao. Pati po kayo ng puso ng Diyos na tinanggap ng mga tao ito para gumawa ng the same mission na ginagawa ni Jesus. Si Jesus ang unang naging missionary ng Diyos. Tayo ay gagawin din niyang missionary sa ating pamilya, sa ating community, at sa buong Imos para makakilala kay Lord. At palakpakan natin ang Panginoon. Listen to this song, mga kapatid.
regalo niya ay ang kanyang anak na si Jesus. Kaya sabi ni Pablo, tayo ngayon ay mabubuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos, si Jesus. At ang ipamumuhay natin ay buhay na may pananalig at pananampalataya kay Jesus. Kapatid, nandiyan ang heart of God. Namumuhay sa buhay mo ang Panginoon. Bibigyan ka niya ng tagumpay, bibigyan ka niya ng kalayaan. Tagumpay at kalayaan mahalin ng Diyos ang higit sa lahat. Kapatid, this message is for you. Para ang buhay natin ay buhay maging kaaya-aya sa paligid ng Diyos. Bibigyan mo ng honor ang Diyos. Ang luwalhatian, karangalan, purihin ang Diyos. Hallelujah. Yes, thank you, kapatid. Thank you, brothers and sisters, for accepting the heart of God. For living, ipamuhay ang Diyos, ang heartbeat ng Diyos. Ipamuhay sa mundo na ginagalawan mo. Dali mo kakain ang gusto kakain ng Diyos papunta sa Kanya para makasumpong ng kalikasan at pagmamahal na hindi kayang ipaliwanag. Pagmamahal ng Diyos. Dahil ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Lord, you bless our people, your people here right now are sitting under your presence. Ayan po, naitibok mo ang puso mo sa amin habang kami hindi lang nandito sa church, kundi kami pag lumabas. Patibukin mo ang aming mga puso na punong-puno ng pagmamahal para sa aming kapiyak, para sa aming pamilya, para sa aming katrabaho, para sa aming classmate, para sa aming kasambahay. Itibok mo sa buhay namin ang puso mo para dalhin sa paanan mo na tanggapin ang regalo ng Diyos sa kanilang mga buhay. This month of April, pagbubulay-bulay ng sakripisyo ni Jesus. At nawa hindi masayang ito. Nawa ito'y maging makabuluhan. Nawa ito'y maging meaningful sa bawat buhay namin. Salamat po, O Lord. Ito'y aming panalangin. In Jesus' name. We only say to you, Lord, say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.